Hello guys, good morning. So tayo ay fresh from Vietnam, specifically sa Ho Chi Minh City tsaka Da Nang. So pasensya na kayo, nakapangbahay lang tayo guys kasi nandito lang naman tayo sa bahay ngayon. So itong video na to, yan, kitang-kita nyo naman yung mga nasa tabi ko ngayon. So ipapakita ko sa inyo yung mga napamili natin na pasalubong, groceries, mga clothing. Kumbaga ito yung haul natin guys, lahat ng mga nabili natin sa Vietnam. So para magka-idea kayo guys, lahat ng mga location, yung pangalan ng store, kung saan ko nabili, kung magkano ko siya nabili, ay sasabihin ko sa inyo lahat. Pero if ever na hindi ko masabi yung presyo guys, ilalagay ko na lang dyan sa screen, okay? So wag na natin patagalin to guys, ipapakita ko na sa inyo yung mga nabili ko sa Vietnam. So unahin muna natin siguro sa mga damit. Medyo maraming mga damit yung nabili ko sa totoo lang. Parang nasa 15 pieces yata. So ito yung unang brand na nabili natin. Ang brand niya is Smaker or Smaker. Basta yan yung logo niya guys. So buksan natin to kung ano yung laman nito. Ito pala yun. Ito yung yung nadaanan namin sa District 3. So sa District 3 namin to nabili, which is sobrang daming mga clothing shops dun guys. Yan, ilalagay ko na lang yung address niya tsaka yung pangalan ng street na yun para at least makabili kayo dun. Ito yung unang damit na papakita ko sa inyo. Ayan no. Ang ganda niya sa totoo lang. Para siyang vintage wash tee. Para siyang washed. May mga black na faded. Tapos meron siyang beads. Tingnan nyo naman guys. Oh, diba? Pansin ko dito sa Vietnam, mahilig sila sa mga ganito sa mga beads. Medyo mahilig din tayo sa mga ganito. Ganito kasing style ko guys streetwear. Tapos sa likod niya simple lang. So ang maganda rin dito, tingnan nyo yung sleeve niya guys Para siyang ginunting lang, diba? Tapos sa ilalim niya ganun din. Ayan Kaya sobrang ganda niya. So ito pala ay size XL kasi gusto ko yung medyo maluwang, boxy type kumbaga. Kasi ayoko yung fitted guys medyo mainit kasi. So ang presyo pala nito is nasa 550,000 dong. So ito yung unang damit. So next naman, ito yung Black Corp. Actually parang ito yung pinakamahal na damit na nabili ko. Naalala ko to Nabili ko rin to sa District 3. So papakita ko sa inyo. Ito pala yung brand niya. Ayan, Black Corp. Pero meron din sila neto sa The New Playground. Meron silang stall doon. So ito yung damit. Tingnan nyo guys. Para siyang paint splatter na paint. Ayan. Ito yung harap niya pala. Tapos meron siyang parang bulsa dito na na faded pero wala siyang bulsa talaga. Diba? Ang ganda. Tapos ito yung likod niya. Nandito yung branding niya, Black Corp, nakasulat. Tapos may mga paint splatter pa rin dito. Ang ganda guys. Kaya nagustuhan ko to So ito pala ay size medium. Tip ko lang sa inyo guys, iba-iba kasing sizing nila sa Vietnam. So if ever nabibili kayo ng damit, sukatin nyo muna. So meron naman silang mga fitting room doon, okay? Sabi ko naman kanina na ito yung pinakamahal na damit na nabili ko. Ang presyo niya ay, nandito pa yung resibo So 990,000 dong guys. Pero okay lang kasi nagandan ako So ito na yung second shirt natin. So next shirt, ito yung isa sa pinakasikat na brands sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Hades. Ayan. So marami naman silang mga gandang selection guys. Kaso nga lang, mas marami akong natirapan na ibang brands pa. Kaya isa lang yung nabili ko. Ito pala yung packaging nila. Tapos, kunin na natin to. Ito, yung nabili ko sa Hades. Ang ganda niya, di ba? Para siyang jersey type. Ayan, jersey type na long sleeve. Yung isa sa nagandan ako dito, guys, sa long sleeve na to, is meron siyang flag ng Vietnam dito. Talagang alam mong exclusive para sa sa Vietnam. Ito pala yung harap niya. Tapos dito sa may sleeve niya, merong mga parang motorsport na design. Tapos merong Hades na nakasulat, yung branding nila. Tapos ito naman yung likod. Diba? Number 7. Siguro 7 years na sila kaya number 7 yung nakalagay. So ang size pala nito is small. Diba? Kaya sabi ko sa inyo kanina na talagang itry nyo muna. Iba-iba kasing sizing nila dito. So ang presyo nito is 550,000 dong lang. Parang halos kasing presyo lang ng t-shirt. So ito pala guys, nabili ko sa District 3. Pero meron din silang stall sa The New Playground. So pang-apat na shirt guys, actually hindi ko mabasa to Ito yung brand nila, hindi ko mabasa. So ito yung pang-limang shirt na nabili natin. Ito daw yung best seller nila kaya napabili tayo. Tingnan nyo yung details. May mga butas-butas siya dito. Ito yung likod niya. May mga butas siya. Distress. Ito yung back niya. Simple lang. Walang design. Tapos yung harap. Ayan. Ganda Kulay brown siya na black. Vintage talaga yung vibes niya. Tapos ito pala ay size number 3 nakalagay dito guys Hula ko nasa size large to. So ang brand pala nito is Uncrush. Pero yung crush niya is letter K imbis na letter C. So yung pala hindi ko kasi mabasa dito sa tote bag nila. Ang presyo pala nito is nasa 550,000 dong. So nabili ko to sa The New Playground. Sobrang madaming mga gandang
magandang brand sa The New Playground guys. Kaya if ever na pupunta kayo sa Ho Chi Minh City at gusto nyo mag-shopping ng mga damit, mga local brands, so I suggest na pumunta din kayo sa The New Playground. Next naman guys, ito yung next brand natin. Kantan yata to. So itong next brand natin is dalawa yung damit na nabili natin. So buksan natin. Ito yung harap niya guys. Sabi ko naman sa inyo kanina na mahilig talaga sila sa mga beads. Naghahanap talaga ako ng ganitong type ng shirt, yung may mga beads dito sa Pinas. Pero may nakita ako kaso mahal siya guys, nasa around 2,000 pataas. Kung meron namang mura, wala siyang ka-design, parang beads lang kumbaga. Tignan nyo naman yung shirt nito guys. Talagang wash tee siya. Ito yung harap niya, tapos ito yung likod niya. Simple lang. Ganito yung gusto ko medyo loud sa harap, tapos sa likod is simple lang, di ba? Or baliktad, loud naman sa likod, tapos sa harap is blank lang. So ito pala ay size medium. So ang presyo nito guys, medyo mahal lang siya ng konti, 600,000 dong. Next shirt naman guys, from same brand lang naman. Eto, nagandan talaga ako kaya dalawa yung nabili ko. Ito yung likod niya guys, simple lang. Tapos ito yung harap niya. Yan beads to lahat guys Ang nakalagay ay KTSW. So size medium din. Ang presyo nito is mas mura siya ng konti, 580,000 dong. So next shirt guys, ito na yung pang 8 natin na shirt. Ito yung brand niya naman, Sue. So marami din akong nabili dito sa shop na to. 3 yata yung nabili ko. Ito siya. Yan, di ba? Puro mga t-shirt. Sa totoo lang yung nabili ko guys. Nagandan ako sa mga details dito, tsaka kulay brown siya guys. Parang vintage brown. So mahilig kasi ako sa mga vintage brown na kulay. Ito yung harap niya. Di ba parang may mga paint splatter din sa baba. Tapos ito naman yung likod niya. Meron din silang etiketa dito. So ito naman ay size large guys. Iba-iba yung sizes na nabili ko. So ang presyo nito is, may resibo tayo dito. Ito mas mura ng konti. Nasa 450,000 dong. Ayan. So next shirt, ito na yung pang 8 yata natin. Di ko na alam, sobrang dami. Ito yung isa sa paborito ko na nabili ko. Ang ganda rin nito. From the same brand guys. Long sleeve naman to. So ang ganda niya, cross, para siyang Chrome Hearts vibes. Tapos nandito yung brand nila, Sue, nakalagay. Ito yung harap niya. Tapos ito naman yung sa sleeve niya, meron ding mga cross. Ito nakikita ko to sa TikTok Ito naman yung likod niya. So if ever na gusto nyong bumili ng ganito, nabili ko to sa District 3, sa store nila dun. Pero parang meron din yata sa The New Playground. Pero sa District 3 kayo pumunta guys. Sobrang daming mga gandang brands doon. So ito naman ay size small. Ang presyo nito is 550,000 dong lang pala to. Sobrang mura. So if ever na bibili pala kayo ng mga damit guys, ng mga local brands sa Ho Chi Minh City, pwede pala kayo gumamit ng credit cards, okay? Tsaka meron akong papakita sa inyo na isang brand na hindi tumatanggap ng card, okay? Mas safe na magdala na lang kayo ng cash. Pero karamihan talagang tumatanggap naman ng credit cards. Next shirt from the same brand na naman guys. Actually pares lang to dun sa long sleeve na pinakita ko sa inyo kanina. Pero ito is t-shirt naman siya. T-shirt version. Ayan. Ito yung harap niya. Tapos ito yung likod niya. Simple lang, di ba? Tapos merong mga fade na spots dito. Sobrang ganda. Ito pala ay size large. So ang presyo nito is nasa 500,000 dong. So if ever na bibili kayo, nagugulan kayo kung t-shirt ba or yung long sleeve, 50,000 dong lang kasing difference guys Pero I suggest na itong long sleeve na lang yung bilhin nyo. Mas maganda kasi to. At magagamit nyo if ever na pumunta kayo sa malamig na lugar. So ayun guys, ito yung I think pang 8 na yata natin to or pang 9, ewan ko na. Sobrang dami. Next naman, ito yung brand guys, U2M2. Hindi ko alam yung pagbasa, basta nabili ko to sa Clothing Apartment. Actually ito yung first na purchase ko na damit sa Ho Chi Minh City. Naalala ko pa to. First day namin talagang nag-shopping na agad kami. So buksan natin guys. Parang ito yata yung pinakamurang nabili ko kung di ako nagkakamali. Ito yung harap niya, kulay red. Yung sulat niya dito guys. Kaya nagustuhan ko agad to. Tsaka maganda yung fitting nito sa akin. Boxy, tapos crop siya. Medyo crop lang ng konti. Tapos yung likod niya again, blank. Tapos ang maganda pala guys, sa mga damit sa Vietnam, grabe sobrang kakapal ng mga tela nila. Ito naman ay size large. So ang presyo nito guys is 380,000 dong. So ito pala yung pinakamurang nabili ko. So moving on guys, ito na yata yung pang 10 na shirt natin kung di ako nagkakamali. Ito pala yung isa sa brand na gusto ko. Wise Blanca yung name niya. 4 na damit yung nabili ko dito guys. Pakita ko sa inyo. Ito palang brand na to guys, ito yung sinasabi ko na hindi sila tumatanggap ng cards. Kahit anong cards hindi sila tumatanggap. Cash only lang sila. Kaya nung last day natin guys, nung pumunta kami or bumalik kami dun sa brand na to, napilitan akong mag-withdraw. Buti na lang sa District 3, merong malapit na VP Bank.
So ito yung unang shirt na papakita ko sa inyo from Wise Blanca. So size XL yung size neto. So may mga beads ulit siya guys. Tapos ang bigat, medyo mabigat itong shirt na to eh. Talagang alam mong premium yung shirt nila. So yan yung harap, ito naman yung likod. Tapos para siyang ginupit na naman dito sa bandang dulo ng sleeve niya. Tapos dito sa ilalim. Kaya marami tayong nabili dito, 4 na piraso. So ang presyo nito is 500,000 dong. Affordable talaga. Next naman from the same brand, ay ito yata yung pinaka gusto kong nabili ko din. Britney Spears guys. Para siyang vintage tee or wrap tee ganyan. Tapos meron siyang beads dito. Ano yung nakalagay? Veil Dreams. Tapos ito yung likod niya. Medyo hindi simpleng likod niya pero sakto lang naman. So ito pala ay size large guys. Ang presyo nito is same price lang naman, 500,000 BND. Sinuot ko na to nung nandun kami sa Vietnam. Tapos next naman guys, I believe ito na yung pang 13 na shirt natin from the same brand, Wise Blanca. Yan. Ito yung harap niya. So, medyo loud yung harap niya. Para siyang all over print. Tapos, ito naman yung likod niya. Simple lang. So, para naman may red tayo na shirt. Hindi lang basta red to guys. Kasi para siyang faded. Kaya sobrang ganda talaga. Hindi tinipid. So, ang presyo nito is 300,000 dong. So, nagkamali pala ako guys. Yung unang sinabi ko na yun yung damit na pinakamurang nabili ko. Pero ito pala yun. Which is 300,000 dong. So, next naman guys. Again, from the same brand. 4 yung nabili natin dito. Yung una, Britney Spears. Ito naman ay Lady Gaga. Ayan. So, ang nakasulat is, same lang pala yung nakasulat, Veil Dreams. So, size XL yung bili natin. Ito yung harap niya. Tapos, yung likod niya, meron siyang paint splatter. Gaganda ng mga streetwear talaga sa Ho Chi Minh City. Kaya, if ever na mahilig talaga kayo sa mga streetwear, perfect talaga yung Ho Chi Minh City para mag-shopping kayo guys. So, ayun. Ito na yung damit natin na 14 pieces. I think ito na yung last na shirt natin. Ito yung pang 15 pieces. So, ito yung brand niya, 98SS, yung pagbasa yata dito. Ayan, ito yung harap niya. Para siyang Balenciaga type. Tapos, ito naman yung likod niya. So, size large yung size neto. Ang presyo pala neto is 450,000 dong. Mura lang pala to. Kala ko 500 plus. So, ito pala guys, nabili ko sa clothing apartment. So, sobrang dami din talaga ng mga clothing brands na meron sa clothing apartment. Parang hanggang 3rd floor yata yun. Kaya if ever na mahilig talaga kayo mag-shopping guys, yung mga local brands, mahilig kayo sa mga damit, ganyan, I suggest na pumunta kayo sa clothing apartment sa Saigon Center, which is nandun na mismo yung The New Playground. Actually, dalawa yung The New Playground guys eh. Yung una doon mismo sa loob ng Saigon Center, tapos yung pangalawa doon yata sa tapat niya mismo, pero hindi na kami nakapunta doon since kulang sa oras. Tapos pangatlo, doon sa District 3 guys, as in, grabe. Sobrang dami doon. Kaliwat kanan, makikita mo, tapos meron pa yung mga iskinita na hindi pa namin napupuntahan. Sobrang dami doon guys. So, if ever na kulang talaga yung oras ninyo, and pipili kayo ng isa, suggestion ko pumunta kayo sa District 3 kasi ang dami talaga dun guys. Marami pa kami hindi napupuntahan dun. Pure heaven talaga kung mahilig talaga kayo mag-shop ng mga damit. So ayun guys, napakita ko na sa inyo yung mga damit no. Total 15 pieces yun. Ay meron pa pala itong cap na suot natin, itong Vietnam. Ito is nabili ko sa Hoi An. Doon sa entrance mismo ng Old Town. Si nanay, mabait yun. Sobrang mura ko lang nabili to. Ang presyo nito is nasa 40,000 dong lang guys. Tapos hand market guys kasi bumili yung tatay ko dun eh. Ang bili niya is 100,000 dong. Tapos next, ito naman guys, nabili ko sa Bintay Market. Mura din dun. Parang nasa District 6 yata or 7. Medyo malayo sa District 1. Pero nabili ko to ng 120,000 dong guys. Naghanap kasi ako ng cup. Actually, dalawa pala yung nabili kong cup. Pero ito kasi pwedeng pang everyday. Ang ganda ng niya, ng design niya, di ba? Kung gusto niyo bumili ng mga pasalubong, yung wholesale talaga, yung maramihan, sa Bintay Market kayo bumili. So next naman, ipapakita ko rin pala sa inyo yung mga souvenirs na nabili natin. Kunti lang naman yung souvenirs na nabili ko guys kasi karamihan talagang purong damit yung nabili ko. Yung iba pala dito, wala na kasi nagbigay ako ng ng mga pasalubong sa mga family, ganyan, sa relatives. So ito na lang yung natira natin guys. Itong parang purse to eh. Nabili ko to sa Bintay Market guys. So 10 pieces yata to. Nabili ko ng 90,000 dong. So next, dito naman tayo sa nail cutter. Walang katapusang nail cutter. Pag pumunta kayo sa ibang bansa, hindi talaga mawawala to as pasalubong.
I think 6 pieces to pero isa na lang yung natira sa akin kasi yun nga, pinasalubungan ko na yung iba. So ang presyo nito guys is nasa 100,000 dong kasi nakapackage yung binili ko eh. Bumili din ako nito, itong keychain. 6 pieces din yata to or 5 pieces, ganun. So nabili ko siya ng package guys, 200,000 dong kasi pinapaubos ko na lang yung pera ko nun eh. Ito pala guys, nabili ko sa Bentan Market. Dun sa labas niya, hindi sa mismong Bentan Market. Sobrang mura pala dun sa labas ng Bentan Market. So next, Hoi-An na ref magnet. Ayan, nandyan na yung presyo niya guys, 50,000 dong. Syempre nabili ko to nung pumunta kami sa Hoi-An. So next, ito yung mga nabili ko sa Danang. Sa Bana Hills pala to. Ito yung nabili ko mismo sa Bana Hills guys. Ayan. So may Bana Hills na nakalagay. Tapos Golden Bridge at French Village. Tapos ito naman yung mismong Golden Bridge. So ang bili ko nito guys sa Bana Hills mismo kasi marami mga souvenirs doon. 70,000 dong each yung bili ko dito. So okay na rin. Tapos next guys, ito mga ano lang to eh. Pinapaubos ko lang yung pera ko dito. Ayan, keychain, Vietnam na ref magnet. Tapos ito, para siyang can opener. So ito nabili ko ng 3 for 100,000 dong. Sa labas ng Bentan Market ko to nabili. So meron pa akong nabiling ano doon, Danang na ref magnet guys. Kaso nakadikit na siya sa ref. So ayun, yun yung mga nabili nating ref magnet guys, yung mga souvenirs ganyan. So pagdating naman sa mga souvenirs guys, kung saan kayo pwedeng bumili na sobrang mura, ito yung isa-suggest ko sa inyo. If ever na sobrang maramihan talaga yung bibili ninyo, as in yung wholesale, pumunta kayo sa Bintay Market guys, as in sobrang mura dun. Kasi kilala talaga yung Bintay Market sa wholesale prices, okay? Yung mga benta dun is maraming mga cups dun, marami ding mga damit dun, may kainan din dun, and may grocery din dun guys. Yung mga nagtitinda lang sa mga tabi-tabi ganyan na grocery. Typical market na grocery ganyan. So sa mga ref magnets, souvenirs, wala kaming nadaanan sa Bintay Market na ganun. Pero nung pumunta kasi kami dun guys, medyo marami pang sarado dun. Pero if ever na bibili kayo ng medyo saktuhan lang, tapos mura talaga yung presyo, okay? Doon kayo bumili sa labas ng Bentan Market. Kasi sa loob mismo is medyo mahal na yung presyo dun. So pag nasa Danang naman kayo guys, actually sa Han Market medyo mahal dun eh. So if ever nandun kayo sa Danang and pupunta kayo ng Hoi-An, I suggest na bumili kayo sa Hoi-An mismo. Dun sa sinabi ko, dun sa may tabi mismo ng entrance ng Old Street. As in yung unang stall talaga, dun kayo bumili kay ate. Sobrang mura din dun. So ayun guys, yun yung mga nabili kong souvenirs. Sobrang kunti lang, okay? So dito na tayo sa last part natin, which is yung mga nabili kong mga groceries. So unang bag, dito muna tayo sa chichirya na nabili natin. Meron tayong binili na konti kasi para at least meron tayong ma-review at matikman natin kung okay ba siya at ma-recommend ko sa inyo. So itong unang chichirya guys, ito parang Vietnamese brand to. Ito yung pangalan niya, Coca. Ayan. So by the way guys, ito palang mga napamili ko, hindi ko masasabi yung eksaktong presyo kasi kailangan ko pang halungkatin yung mga video na nagawa ko, okay? Siguro ilalagay ko na lang dyan sa screen yung presyo niya. Pero ito yung nabili ko, parang squid flavor yata to. So para malaman ninyo yung rating nito guys, abangan nyo na lang yung post ko sa TikTok kasi magpo-post ako ng grocery haul ko at ilalagay ko dun yung presyo, tsaka kung ano yung ratings ko sa kanya, kung masarap ba or hindi, kung i-recommend ko ba siya sa inyo. So ilalagay ko na lang yung TikTok account ko dyan sa screen guys. Don't forget to follow. Maraming salamat sa inyo in advance. So next na nabili ko, ito parang Vietnam exclusive yata to, Oishi na Kai Dak Viet. So spicy siya. Ang alam ko Philippine brand tong Oishi guys eh. So yan, try natin to. Tapos next, ito parang brand din yata to ng Pinas, Jack and Jill kung di ako nagkakamali. Correct nyo na lang ako. Pero ito yung pangalan niya, Cheeky Snap Duiga. Mukhang maanghang siya kasi may nakalagay na level 3. So level 3 yata yung spicy nito. Spice level kumbaga. Next naman itong mga Lay's guys. Actually tatlo to eh, kaso nakain ko yung isa, yung cheese flavor niya. So masarap din yun. Pero ito parang FIFA World Cup, exclusive siya. Ang flavor nito is cheddar cheese. Ayan, itong kulay blue. Tapos ito naman is nori seaweed. So ayan, I think ito na yung mga chichirya natin guys. Kunti lang yung binili natin kasi umiiwas din tayo sa mga ganyang pagkain. So next, ito naman yung mga sweets. Una, itong Castas. Ito, natikman ko na to guys eh. Nabili ko to sa 7-Eleven. Bali, 2 piraso to. So isa na lang yung natira. I-recommend ko sa inyo to guys. Sobrang sarap niya. Sadly, isa lang yung nabili ko guys. Sana pala dinamihan ko to. Pero if ever na pupunta kayo ng Vietnam, mag-grocery kayo guys, ito, bilhin nyo to. Promise. Masarap to. Next naman, ito yung mga pillows natin. So syempre, pag pumunta kayo ng Vietnam, talagang hindi mawawala to sa recommendation ng mga nakapunta na sa Vietnam. So ito yung mga nabili natin, iba't ibang flavors. Kumuha na tayo ng each flavor. Ang flavor nito is coconut coffee flavor. Tingnan nyo yung Kong Cafe oh.
Andyan siya. So tikman natin to guys. Abangan nyo na lang yung ratings nito sa TikTok account ko. Tapos next flavor, chocolate flavor. So nothing special. I think meron naman tayong ganito. Pero siguro may halong coffee to. Tingnan na lang natin kung natikman natin. Tapos next, ube. So meron din naman tayong ganitong flavor, no, sa Pinas. Next is cookies and cream. Isa sa paborito kong flavor pagdating sa ice cream, cookies and cream. Last naman itong wala siyang nakalagay na flavor pero para siyang cream flavor. Ayan, based sa picture niya. So yun yung mga pillows natin guys. And meron din pala tayong nabiling sponge. Ayan, para maiba naman. Matikman natin tong matcha flavor nila. Next, ito pala freebies lang to guys sa Cafe Apartment. Nakalimutan ko yung store pero ilalagay ko na lang dyan sa screen. Fruits and veggies crunchy mix. So natikman ko na to guys. Medyo wala siyang lasa. So if ever na mahilig kayo sa healthy foods, yan. Next, itong Goody Chips. So nakita ko to, medyo mahilig kasi tayo sa cookies. Yan, bumili tayo ng isang peraso. Tapos itong Orion yung brand niya. Zestbon, Famay. Para siyang fudgy bar. Tapos next or last naman sa sweet side natin guys, itong baguette. Ayan, Orion din yung brand niya. Natikman ko na to masarap din. Para siyang breadstick tapos nilagyan lang ng cream, ganun. Okay lang guys. Not bad. Next bag naman tayo, etong noodles. Yan. Ito yung isa sa pinaka-hinihintay nyong lahat. Siyempre medyo marami tayong nabili na iba't ibang klaseng noodles para matikman natin. Ito yung isa sa sikat na noodles na talagang binibili. Itong Fabo, isang pack. Nasa 5 pieces siya sa isang pack na ganito. So ilalagay ko na lang yung presyo kung magkano ko siya nakuha guys. Hindi ko pa siya natitikman pero soon matitikman din natin to. So isa daw to sa highly recommend pag bibili kayo ng instant noodles sa Vietnam. Next noodles guys, ito yung nabili natin. Fabo, instant beef noodles naman siya. So dalawang piraso yung binili natin. Actually yung tunay na pho guys, kumain kami sa pho pasture, grabe sobrang sarap talaga. Ang natural lang ng lasa niya. Malalasahan mo lang yung beef, yung mga vegetables, basta yun. Kaya nakakamiss talaga yung pho. So next, ito naman yung mga tingi na binili natin, no. Ito tag-iisa lang yung mga binili ko nito guys para at least matikman lang natin. Fabo din siya pero ibang brand. Gaudo yung brand niya guys. Next, itong Fabo din pala siya pero ibang brand. Trinien yung brand niya. So para lang matikman natin at ma-share sa inyo kung masarap ba. Tapos next, itong Faga. Vifon yung brand niya. Chicken flavor naman siya. Next, itong Bon Buhue. Actually yung Bon Buhue guys, merong restaurant to kaso hindi namin nakainan. Kinulang talaga kami sa oras guys. Nakabili ako pala ng kahit man lang instant noodles nila na beef flavor. Vifon yung brand niya. So isa lang pala yung nabili ko nito. So last naman guys, ito cup noodles to. Isa lang yung nabili ko na cup noodles. Fabo Eat Tat yung pangalan niya. Vifon din yung brand niya. So medyo sikat pala yung Vifon sa sa Vietnam. Dapat kakainin ko to nung nandun pa lang kami sa Vietnam. Pero since may mga free breakfast kami guys, hindi ko na nakain to. So ito lang yung noodles natin na nabili natin. Hindi din kasi ako pala noodles guys, pero para sa inyo, titikman talaga natin to para lang ma-review natin at so kung masarap, i-recommend ko siya sa inyo. So last but not the least guys, ay ito muna pala bago yung mga kape natin. So bumili din pala tayo ng hot chili sauce. Ang pangalan niya is Tuong Ot. Ang brand niya is Cholimex Foods. Ayan. Ito kasi sa lahat ng mga restaurants na pupuntahan ninyo, sikat to guys, meron to. Hindi mawawala to. Nabuksan ko na pala siya. So sobrang sarap nito guys. Highly recommend kung pupunta kayo sa Vietnam, bilhin nyo to. Itong hot chili sauce version nila kasi meron pa tong sweet chili sauce So last guys, ito na yung mga kape natin. Ay may naligo pa palang sweets dito guys. Unahin na natin to. Itong chocolate pie na lote. Ayan. So ito natikman ko na, nabuksan ko na siya. Masarap to guys. I-recommend ko siya sa inyo. If ever na pumunta kayo sa Lotte Mart, bilhin nyo to. Okay? Pero I don't think na Vietnamese brand to kasi may Japanese na flag dito. Ayan. Pero masarap to guys. Bilhin nyo to. Promise. Okay? Dito na tayo sa mga kape natin. So unang binili ko guys is itong G7. Ito sikat to sa TikTok nakikita ko to. So hindi pwedeng mawala to. Itong 3-in-1 na G7 coffee. Dalawa to guys dalawang version. Marami pang version to pero dalawa lang yung binili natin. Itong red version nila. Yung yellow version hindi ko lang sure kung ano yung pinagkaiba nila. Pero since ito talaga yung sikat na nakikita ko sa TikTok, itong red version na lang yung binili natin. So nagtanong ako sa staff doon guys. Itong maliit nila is black coffee. Ito naman is instant coffee. So ito, malamang sa malamang may sugar na to. Ito hindi ko lang sure kung may halong sugar to. Basta sabi nila black coffee to. So tikman natin to guys. Hindi pa natin nabubuksan to. So next, ito yung nabili ko sa Kong Cafe sa tapat ng Pink Church mismo sa
sa District 3. So buti na lang bumili tayo kasi isa talaga to sa mga recommended na coffees, no? Itong isa is salted cream coffee, tapos itong isa naman is Cote Dua Cafe. Para siyang coconut coffee yata to. Instant coconut coffee, tama. Ayan. Ang maganda dito, meron na siyang mga levels dito sa likod niya. Actually, small version lang yung binili natin. Parang 5 pack lang yata to sa isang box. Meron din silang mga malalaki, like 10 packs, ganyan, pataas. Pero ito, tikman lang natin siya, guys. So, hindi pa natin nabubuksan. I'm excited na matikman natin to. Buti pala bumili ako nito. Tapos, next, guys, ito yung from Kong Cafe pala ulit to. Pero ito, nabili natin sa Coffee Apartments. Yung sinabi kong may free tayong nakuha. So, ito yung nabili natin. Bon V Cafe Huatan. So, ang maganda dito is 4 flavors mix na siya. Iba't ibang flavors na siya, guys. So, ito yung mga flavors niya dito sa isang box. Meron siyang white coffee, brown coffee, coconut coffee, tsaka salted cream coffee. So, kung kayo yung tao na nagtitipid sa bagahe pero gusto nyong matikman yung iba't ibang coffee, ito yung bilhin ninyo. Sa Cafe Apartments ko to nabili, guys. So, bali 8 sticks pala siya, guys. So, tigdadalawa pala siya each flavor. Tapos next, bumili tayo ng Nescafe Signature. I believe black coffee to, based pa lang sa packaging niya. Nothing special kasi meron naman tayong ganito. So last but not the least, guys, ito yung isa sa sikat na brands na kape na mabibili ninyo sa Vietnam. Tong Trung Nguyen Legend. So 2 flavor lang yung binili natin, guys, which is ito classic. Natikman ko na pala to kanina, guys. Yan, nabuksan ko na siya. Bali sa isang pack is 12 packets siya. Ito naman hindi siya ganun katamis. Okay? Instant coffee siya pero hindi siya ganun katamis. Ganito pala yung itsura niya. Yan. Highly recommend ko sa inyo to, guys. Masarap siya. Dapat pala dinamihan ko yung ganito ko. Isang box lang yung nabili ko, guys. So last naman, guys, from the same brand, itong cappuccino via Dua. So ganun din naman to, 12 packets per box. Hindi ko pa to natitikman, guys. Siguro bukas tikman natin to. So medyo nagsisisi tayo, no? Kasi nung tinikman ko pa lang tong classic nila, sobrang sarap na, guys. What if kung itong iba't ibang flavored na coffee nila? So ayun, guys, ito na pala lahat na mga napamili nating grocery. Karamihan sa mga nabili ko, guys, galing to sa Lotte Mart sa District 7, okay? If ever na mag-grocery kayo, guys, I suggest na pumunta kayo sa Lotte Mart District 7 kasi yung Lotte Mart sa District 7, yun yung pinakamalaking Lotte Mart sa buong Saigon, which is 3 floors na siya, guys. Sobrang daming choices doon. Lahat ng mga gusto ninyo, halos nandun na lahat. So marami din namang mga grocery stores na meron sa Saigon. Meron yung Co-op Mart, tsaka yung Win Mart. Pero ang napili namin is yung Lotte Mart kasi talagang nag-search ako, guys, kung ano yung pinakamalaking grocery sa Saigon. Medyo malayo lang siya ng konti pero worth it siya, guys, since sobrang laki niya. So ayun, guys, napakita ko na sa inyo lahat ng mga napamili ko, groceries, clothing, mga souvenirs nung pumunta kami sa Vietnam, sa Ho Chi Minh City at saka sa Da Nang. So again, para hindi kayo mahirapan, lahat ng presyo, yung mga location kung saan ko nabili at yung mga presyo na hindi ko pa nasasabi, guys, ilalagay ko na lang dyan sa screen para at least ma-idea kayo. And again, pagdating naman sa groceries, guys, i-follow nyo na lang yung TikTok account ko kasi ipopost ko doon yung mga ratings ng bawat groceries na nabili ko, okay? Talagang sasabihin ko yung honest review ko doon. Para pag pumunta man kayo ng Vietnam soon, ay malaman ninyo kung ano ba yung mga masarap na pasalubong doon na groceries, ganyan. So yun lang, guys, napahaba na yata tong video na to. So maraming salamat sa mga nanood ng Vietnam series natin, lahat ng mga Vietnam travel vlogs natin, pati na rin tong video na to. Sana po nakatulong sa inyo lahat ng mga ginawa nating videos sa Vietnam and itong mga groceries, clothing haul natin. So please don't forget to like, share, and subscribe at hit nyo na rin notification bell para ma-update ka sa mga videos nating paparating. So maraming salamat sa inyo, guys. I-follow nyo na lang lahat ng mga social media accounts ko, pati na rin sa TikTok account ko. So kita-kita tayo sa susunod kong video.